Liu Yanyan, ano ba to? Hindi ko rin alam. Siguro, nung naglalaro siya sa school, na-aksidente lang. Hindi sinasadya ni Xiaobao yan. Ganun ba? Akala ko pa naman, tinusok siya ng karayong. Liu Yanyan, bibigyan kita ngayon ng pagkakataong magpaliwanag. Talagang hindi ko alam. Maaaring nakagat siya ng lamok o insekto at nagkaroon ng allergy. Tama si Mama. Kung talagang allergic si Xiaobao, bakit hindi ko alam? Liu Yanyan, kailangan mong bigyan ng maayos na paliwanag. Lola, Jinhan, tutuklasin ko kung totoo. Hihintayin ko yan. Xiaoyue, mukhang gusto ka talaga ni Xiaobao. Pwede mo ba siyang samahan ng madalas? Oo naman, gusto ko rin si Xiaobao. Mabuti. Pwede ba kitang hilingin na maging guro ni Xiaobao? Turuan mo siya ng kaunting depensa sa sarili. Isang karangalan para sa akin. Hindi pwede. Hindi niya kailangan ng turo niya. Desidido na ako. Lin Yuwei, hindi ko hayan agawin si Xiaobao. Nahanap na ni Lin Yu si Xiaobao. Kailangan kong tulong mo. Nahanap na ni Lin Yu si Xiaobao. Kailangan kong tulong mo. Walang silbi! Li Yuwei, dahil humahadlang ka, huwag mo kong sisihin kung kakalimutan kong ating samahan. Ayos! Ang natatanging kapangyarihang ito, madaling nakalinis ng daan-daan taong lason. Kung mabibigyan ng panahon, kaya mong linisin ang kasamaan. Hindi imposibleng magawa mo yon. Karapat-dapat ka nga na maging tagapagmana ko. Salamat pa, Guro. Nauna akong pumasok bilang alagad kay Lin Yuwei. Ako dapat ang unang piniling tagapagmana ng sekta. Bakit si Lin Yu ang siya nakalika ng bagong kapangyarihan? At ako ay naiwan na gumamit ng pinakalumang mga orasyon. Hindi ito makatarungan. Bakit kahit ikaw ang unang tinuruan ng guro, hindi ikaw pinagkakatiwalaan? Bakit si Lin Yuwei ang pwedeng maging tagapagmana ni Pinunong Wang? Kalagin mo aking selyo at pagkalooban kita ng mas makapangyarihang puwersa. Ang posisyon ng pinuno ng sekta, isang bagay lang yan na madaling makamit. Ano ba itong ginagawa ko? Ito ay... Sinong nasa loob? Kakaiba. Parang may narinig akong ingay. Nako, nakatagas ng samay ni Ria. Nagkulong naman ako para magsanik gamit ang masamang enerhiya. Pero si Master, kahit si Lin Yuwei ang nagpakawala ng enerhiya, siya tinanggas at pagkatagapagmana. Pinarusahan lang siyang bumaba ng bunok para kolektahan ito. Hindi patas. Dito, may naiwan na bakas na mahikas si Lin Yuwei. Tingnan natin sa loob. Sabi ko na nga ba, akong kasama ni Mr. Jiang nung gabing iyon. Bakit ayaw mong maniwala? Naglilinis ng suit si Mr. Jiang. Posibleng lumitaw ka sa harap niya noon. Pero sabi ni Mr. Jiang, ang babaeng yon, tila hindi raw ikaw. Sa totoo lang, kayong mga Jiang, ayaw niyong managot. Nung gabing iyon, pinilit lang ako ni Jiang Jinhang at iyon ang una kong beses. Paumanhin, ang pag-check ng CCTV ay para lang masiguro ang lahat. Anong gagawin ko? Baka natuklasan na nila na ang babae ngayon ay yung baloy na marunong magmahika. Sandali. Anong sinasabi mo? Lin Yuwei, pinura kong CCTV para mawalan ka ng koneksyon. At inaga ko pa ang kalahati mong kapangyarihan. Akala ko noon, wala ka ng lakas para makipag-agawan sa akin. Pero hindi ko akalain, matatagpuan mo ang batang iyon. Ang kapangyarihang nasa katawan ng batang iyon, tangi ang aking masamang enerhiya lang ang kayang sumipsip at umangkin doon. Ikaw, kailanman, ay hindi mo na maibababalik ang kapangyarihan mo. Mr. Jiang, nagpadala na ako ng tao para mag-imbestiga tungkol sa nangyari nung gabing yon. 5 taon nang nakalipas.
Ang pakitungo ni Liu Yanyan kay Xiaobao, hindi talaga gaya ng isang ina. Pinaghihinalaan niyo ba na ang babae ng gabing yon ay hindi talaga si Miss Liu? Pero sa CCTV ay malinaw na nagpapakitang siya lamang ang pumasok at lumabas sa room ninyo. Sa panahon ngayong makabago ang teknolohiya, walang imposible. Malapit ang karawan ni Lola Jiang. Hindi ko alam kung anong regalo ang magustuhan ng matanda. Mabuti pang tanungin ko si Jiang Zhenhan. Ay miss, wala po kayong appointment. Hindi kayo maaring pumasok. Appointment? Ano ang appointment? Ang malaking kumpanya ng Jiang Group. Hindi basta-basta pwedeng pasukin. Kung ganon, tulungan mo ako magpa-appoint kay Zhenhan. Mr. Jiang, akala mo ba pwedeng makita ang Mr. Jiang kung gusto mo lang? Bago pa ako tumawag ng security, umalis ka na lang. Anong nangyayari dito? Bakit ka nandito, Miss Liu? Bakit ka nandito? Dala ko lang pagkain para kay Zhenhan. Bakit siya nandito? Gusto ng babaeng ito makausap si Ginoong Jiang. Miss Liu, kilala mo ba siya? Isa na namang itong babaeng gustong kumapit kay Zhenhan. Isang manluloko. Liu Yanyan, ano namang pinagsasabi mo? Gusto niya ng gulo. Bakit hindi mo siya pinigilan? Security? May nanggugulo rito. Teka! Huwag kayong kumilos. Teka! Huwag kayong kumilos. Seryoso kung gusto kong makita si Mr. Jiang. May kailangan akong sabihin sa kanya. Kaya, pwede ba niya kung payagang makita siya? Busy si Zhenhan sa maraming gawain. Wala siyang oras sa isang manluloko kagaya mo. Palagi mo kong tinatawag na manluloko. Niloloko ba kita? Sabi mo nga, gusto mong lilangin ang buong Jiang family. Huwag mong akalain na hindi ko alam. Oh, ang laki naman ng kakayahan ko. Miss Liu, anong nangyayari dito? Ang babaeng manluloko na ito, walang appointment. Pero gusto pang makausap si Mr. Jiang. Sino bang akala mo ang mahalagang oras ni Mr. Jiang? Ba't mo akalang pwede mo occupyhin? Kulang pa ang overtime at stress sa proyekto namin. Pero itong babaeng manluloko, gusto pang manggulo sa kumpanya. Nakakainis! Tama, sino ba namang hindi alam na may anak si Miss Liu kay Mr. Jiang? Security, hulihin niyo siya agad! Huwag hayaan sira ng basura nito ang imahe ng Jiang Group. Bilisan mo! Huwag mo kaming piliting kumilos! Talagang walang pinipilang masamang enerhiya. Ayaw mong sumama sa amin? Bakit hindi ako makagalaw? Pakawalan mo ako! Anong balak mo ulit, Miss Liu? Huwag kang matakot. Marami kaming tao dito. Siya, hindi kanyang masasaktan. Ito ang unang beses ko natatanggapin ang pagsubok na ganito. Bibigyan kita ng leksyon! So good! Ang masamang enerhiya ay sumipsip na negatibong emosyon ng tao. Hindi maganda. Kontrolado na sila ng masamang enerhiya. Itong kapalaran mo kapag pinurusahan mo ako. Langit at lupa, walang hangganan, masamang enerhiya, maglaho ka! Anong nangyari sa akin kanina? Naposes ba ako? Ako rin. Gusto ko talagang sapalin siya kanina. Gagong bruha. Anong ginawa mo sa kanila? Huwag kang mag-alala. Tinulungan ko na sila mag-relax. Nung sinabi niya yon, parang gumanang loob ko at mas kumalma ako. Talagang may kailangan akong sabihin kay Mr. Jiang. Kaya, sino sa inyo ang pwede magpaalam sa kanya? Ito. Inahalang mo si Mr. Jiang? Ano bang pwedeng dahilan mo? Parang gusto mong mag-imbento ng kasinungalingan para lilangin siya. Palabasin siya! Hindi niyo ba narinig ang sinasabi ko? Miss Liu. Narinig mo ba? Hindi ka welcome dito sa Jiang Group. Kung hindi ka aalis, tatawag ko ng pulis. Bakit maraming taong nakapaligid? Anong nangyayari dito? Mr. Jiang. Bakit nandito si Miss Lin? May kailangan ka ba? Dumating ako kasi... Mr. Jiang, nagpumilis yung makapasok. Ginamit pa niya mga kapangyarihan para manggulo dito. Anong ginagawa mo? Ano kaya ang kaya niyang gawin? Siyempre, ginagamit ang takot para mangapi. Mr. Jiang, hindi siya nagpa-appoint, pero gusto kanyang makita. Sinunod ko lang ang proseso ng kumpanya na dapat magpa-appoint muna siya. Tama ba? Opo, Mr. Jiang. Ganun ba? Walang nangyaring nakakasira sa imahe ng kumpanya. Ikaw ang front desk ng Jiang Group. Panatilihin mong maganda ang imahe ng kumpanya. Yan ang trabaho mo. Pero kung gusto mo talagang tagasunod ni Liu Yanyan, ihain mo na ang resignation letter mo. Mr. Jiang, hindi ko sinasadya. Bigyan mo pa ko ng isang pagkakataon. Pakiusa, tulungan mo kong magsalita. Hindi ko pwedeng mawalang trabahong ito. Mr. Jiang, baka naman... Liu Yanyan! Tigilan mo yan. Lite. Opo.
Pakiusap. Mukhang walang masyadong halaga si Miss Lu sa puso ni Mr. Jiang. Mas mabigat pa si Miss Lin. At kayo naman, Mr. Jiang, hindi namin alam kanina kung anong nangyari. Bigla na lang kaming nawala sa kontrol namin. Kontrolado lang sila ng masamang enerhiya. Oo, tama. Lahat ng narito, aayusin natin ang bawas sa bonus ngayong buwan. Jiang Zhenhan, sobrang paborito mo talaga. Bakit si Lin Yue ang palaging napapapakinggan? Miss Lin, tungkol kay Liu Yinyin, humihingi ko ng paumanhin. Hindi lang isang araw, 2 araw na nilalabanan niya ako. Zhenhan, ilang beses na siyang nakikialam sa relasyon natin. Paano mo ito nagawa sa akin? Relasyon? Hindi ko maalala kung kailan tayo nagkaroon ng relasyon. At saka, ang babae nung gabing iyon, ikaw ba talaga? Paano mo akong masasangkot ng duda, pero wala akong kahit anong alaala tungkol sa'yo? Liu Yinyin! Uminom ka ng sobra ng gabing iyon, kaya hindi mo naaalala. Sabihin mo nga, ano bang nangyari ng mga gabing yon? Nung gabing iyon, sobra kang lasing. Tapusin mo na. Ano ba ito? Pwede ko bang marinig ito? Parang nililikha mo lang yung kwento mo. Zhenhan, pinagdudahan mo ba ako? Nung gabing iyon, sa washing bar. Ayaw mo lang talaga ng managot sa akin. Sapat na ba ang mga nabigay ko sa'yo sa mga nagdaang taon? Magpapaimbestiga ako muli. Hindi mo ako pwedeng tratuhin ng ganyan. Ako ina ni Xiaobao. Speaking of Xiaobao, ang pagtrato mo sa kanya ay talagang nakakaduda. Talaga bang naaalala mong anak mo ba talaga siya? Talagang anak ko siya. Sabihin mo nga. Nagpa-DNA test kami ni Xiaobao. Wala namang duda. Siya talagang anak ko. Mr. Jiang, nagdududo ka ba na si Li Yunyin ay hindi tunay na ina ni Xiaobao? Mr. Jiang, 5 taon nang nakalipas. Lumabas ng resulta ng investigasyon ng gabing iyon sa Haoxing Hotel. Mr. Jiang, 5 taon nang nakalipas. Lumabas ng resulta ng investigasyon ng gabing iyon sa Haoxing Hotel. Ayon sa maraming pagsisiyasat, ang babaeng nakita sa iyong kwarto ay si Liu Yinyin lang talaga. Naiintindihan ko na. Pagkalipas ng 5 taon, hindi ka pa rin naniniwala sa akin. Siguro, sobra lang ang iniisip ko. Yung lugar na yon, Washe, parang pamilya ang pangalan. Baka naisip na ako ng sobra. Kung wala ka ng ibang kailangan, pwede ka nang umalis. Zhengheng! May utang ka na naman sa akin. Anong kailangan mo, Miss Lin? Para sa ika-80 karawan ng Lola Jiang, gusto kong itanong kung anong gusto ni Lola ng regalo. Kung ginagawa mo ito ng buong puso, tsak na magugustuhan niya ito. Mukha siyang kulang sa pera. Kaya mas mabuting wag na natin siyang bigyan ng anumang pasanang pinansyal. Anong sinabi mo? Wala ka namang sinasabi. O kaya ako na lang ang gagawa ng regalo para sa'yo. Hindi na kailangan. Hindi ba sabi mo, ang puso ang malaga? Ako na lang maghahanda. Uuwi na muna ako. Oo. Payo ko sa'yo, ang lupa sa bidding na iyon, mas mabuting bitawan mo na agad. Sinasabi ko, malas ang lupa sa timog na lugar. Bakit naman malas? Intuition ko lang. Nakuha na ang lupa na ito at kasalukuyang ginagawa ng konstruksyon. Maniwala ka man o hindi, bahala ka. Hindi yun ang ibig kong sabihin. Miss Lin, tila gusto mo akong sirain. Pasensya na, hindi ko sinasadya. Ang amoy at pakiramdam nito, parang may pamilyar na dating. Kumustang pakiramdam mo dyan? Nakakabighani. Kanina lang, nasabi ko ng tunay kong nararamdaman. May iba pa akong lakad. Uuwiin muna ako. Bakit kaya pakiramdam ko, ang damdamin na binigay sa akin ni Lin Yue ay parang pamilyar, parang...
hindi tama to. Ang resulta ng investigasyon kanina, ang babaeng kasama ko noon ay walang duda na si Liu Yinyin. Lide, iutos mo. Itigil ang construction sa lupa ng timog na lugar. Oo. Sabi ni Jinhan, mas malagang intensyon. Ate! Anong hangin yan? Dinala niya ang aking maliit na kapatid dito. Ate, kailangan ko ng mga halamang gamot. Anong halamang gamot ang kailangan mo? Chiling Shenyan, Changwalinze, at Changshan Snow Lotus. Nagawa ka ba ng elixir para sa mahaba at malusog na buhay? Nakilala ko isang matandang ginang. Malapit na siyang mag-80 years old, kaya gusto kong magbigay ng munting regalo sa kanya. Ang intensyon mo, walang halaga sa merkado. Mapal ang matandang ginang na yan. Sige, tutulungan kitang maghanda. Salamat, ate. Oo. Yung panggatong mong pang-elixir. Pahira mo nga sa akin. Napakabait mo. Siyempre, ikaw ang pinakamahal naming maliit na kapatid. Sige, nandun lang yan. Salamat, ate. Alam mo na ikaw ang pinakamahal kong ate. Mag-ingat ka, ha? Tapos na itong gawin? Talagang effective ang pang-elixir na gamit ni ate. Nako, magsisimula ng handa ni Lola. Aalis muna ako, ate. Sige, bye-bye. Kahit ang masa sa paggawa ng elixir na ito, kailangan 77 araw para matapos. Lin Yue. Bakit ganun kadalang nagawa mo? Miss, ipakita mo ang imbitasyon sa handaan. Imbitasyon sa handaan? Nakalimutan kong dalhin. Nakalimutan mo talaga? O wala ka talagang imbitasyon? Sabi ni Lola, pauwi na po para dumalo sa kanyang 80th birthday. Walang binanggit tungkol sa imbitasyon? Sinasabi ko na nga ba, nandito ka lang para kumain at uminom. Tignan mong ibang mga bisita. Ano naman yung suot mo? Hindi naman sinabi na kailangan mong magandang pananamit. Hoy, anong nangyayari? Walang imbitasyon na itong dalaga, pero gusto pa rin siyang makipasok sa handaan ng matandang ginang Jiang. Inimbitahan ako ni Lola Jiang. Kung hindi kayo naniniwala, tanungin nyo. Bago lang ito sinabi ni Miss Liu, nabantayan ko ang isang dalagang babae na nagtatangkang magsalita. Baka gumawa siya ng gulo dito sa handaan ni Lola. Mukhang siya nga yun. Akala mo ang matandang Jiang ay pwede mo nang makita ng ganun-ganun na lang? Kung wala kang imbitasyon, wala kang karapatang pumasok dito. Palabisin niyo ang babaeng ito. Ha? Uy! Anong ginagawa mo? Pinagsasabi ko naman ng maayos, di kayo nakikinig. Sama-sama tayong magtanong. Doon natin malalaman. Magayos, tumuloy. Pagkawalan niyo kami! Dadalhin namin kayo kay Ginang Jiang! Bakit kayo niya lang sinabi? Huliin niyo na siya! Hay! Biro lang. Hindi ba kayo mapagkakatiwalaan? Miss Lin! Mr. Jiang, Mr. Jiang, kilala mo ang dalagang ito? Isa siyang espesyal na panauhin ni Lola. Anong nangyari? Nagmamalupit ba sila sa'yo? hindi naman. Naitama ko na sila. Pasensya na, Miss Lin. Hindi namin agad nakilala ang halaga mo. Patawad. Hindi natin dapat kalimutan ang patakaran. Ipapalam ko ang nangyari sa inyong hotel. Pwede na kayong umalis.
Pasensya na kung hindi kita naasikaso ng maayos. Walang anuman. Mr. Jiang, may nangyari po. Sa timog na bahagi, yung construction site na nahinto. Dahil sa malakas na ulan, lumitaw ang mga sinuunang libingan. Pumasok ang mga otoridad sa kaso. Gusto ka nilang makita. Miss Lin, may emergency ako ngayon. Kailangan ko munang umalis saglit. Ayusin mo muna. Yan. Kanino ka mag-anak ba to? Bakit parang hindi pa sanay sa mundo? Tila mahirap ang dating. Kamakailan lang, nagkasakit si Lola. Pagdating niya, sakto namang gumaling si Lola. Kaya itinuro siya ni Lola na tagapagligtas niya. Gumaling si Ginang Jiang dahil sa gamutan ng doktor. Hindi niya pinapasalamatan ng doktor, kundi ang babaeng ito, tunay na kapag tumatanda, madaling maniwala sa mga pamahiin. Hinano ang boses mo. Si Lola Jiang, malina na tinamaan siya ng masamang espiritu. Anong panahon na ito? Pero naniniwala pa rin kayo sa ganitong mga bagay. Mga malililang na tulad mo, ang tanging nakakaya lang ay paligon ng mga salita ni Ginang Jiang. Ikaw, walang malapit na pamilya, nakasasama pa ng magulang, kamakailan, dahil nakadisturbo ka ng iba, ang pamilya mo ay nagkaproblema, di ba? Kung ayaw mong maniwala sa pamahiin, bakit ka pa may daladalang pagkaligtasang anting-anting? Mahirap ka na at manuloko ka pa? Itong bagay sa'yo! Ano bang ginagawa mo? Pwes ang binibining mula sa pamilya Zhang. Hindi mo kayang kahihinatnan! Nagmamayabang ka pa. Malapit nang bumagsak ang negosyo ninyo. Nasa pamilya Zhang ka. Ang biyayang iyan ay sobra kang pinahihirapan. Narinig ko na yan. Ang pamilya Zhang ay nagkaproblema na ngayon. Palipat-lipat na lang humihingi ng pera. Hindi ba ito dahil sa binibining Zhang na matigas ang ulo? Ngayon ay nalagay na siya sa malaking problema. Miss Lin, magpatawaran na tayo habang may pagkakataon pa. Ikaw at si Xiaoyu ay nagkaroon ng hindi pagkakaintindihan. Walang kutsilyo ang tumutusok sa'yo, kaya hindi ka dapat masaktan. Pero hindi mo rin dapat agad siyang husgahan. Siya pang gustong manakit sa akin. Ako pang pipikit para pakiusapan siya. Kung bibigyan kita ng biyaya, tatanggapin mo ba? Sino ba ang binibining ito? Pati si binibining Lu ay nilalabanan niya. Hindi ko siya kilala. Siguro ka mag-anak ng ibang pamilya. Ngayon, kailangan niya nang humarap sa problema. Yan, tulungan mo naman ako. Miss Lin, kung talaga ayaw mong umalis, kailangan kitang paalisin. Hindi naman itong kaarawan mo. Bakit may karapatang palisin ako? Si Miss Liu ay ina ng batang Ginoo. At ang magiging ginang ng pamilya Jiang. Hindi rin pwede na siya ang paalisin, hindi ba? Tama, Iha. Mas mabuti siguro kung aalis ka na ng kusa. Nilait mo si Binibining Liu. Napakalakas ng loob mo. Walang alam sa taas at baba ng mundo. Huh? Ate, bakit ka nandito? Ate, nandito ka na? Xiaobao. Bakit ang young master hindi tumakbo agad kay Binibining Liu? Xiaobao. Halika dito. Xiaobao. Akala mo ba mapapalagi ka dito? Dadala ko mga anak ko, walang lugar dito para sa'yo. Umalis ka na. Sinabi ko na, kung aalis man ako o hindi ka mapapasya. Mama, bakit mo pinapaalis si ate? Nawasak niyang kasiyahan. At nakasakit siya ng panauhin. Tama! Nasalanta niyang pamilya Zhang, hindi ka paborito ngayon. Kung may alam ka, magpalaya ka na at umalis ka ng kusa. Pero si ate ang isang panauhin din ni Lola. Isa rin pala siyang mahalagang panauhin ni Ginang. Ang pamilya Zhang ay halos mabangkarote na. Kung may babayaran, sangkot dito si Binibining Zhang. Pero dinala siya ni Miss Liu dito. Miss Liu, hindi siya karapat-dapat. Kung hindi natin paalisin si Ling Yue ngayon, ako pang mapapahiya dito. Umalis ka! Tigilan niyo yan! Lola! Lola, Liu Yanyan, sino nagbigay sa'yo ng lakas na napalayas ang aking panauhin? Matandang ginang, ang babaeng yan, masama namang salita, nananakit pa. Natakot si Yanyan na manggulo siya sa kasiyahan, kaya siya pinalayas. At sino ka namang babae ka? Binibining Zhang, akala ko ba panauhin ka ng matandang Ginang? Bakit hindi ka niya kilala? Matandang ginang, akong Binibining Zhang, ang Binibining Zhang niyo. Oo. Siya ang Binibining Zhang na malapit na mabangkarote.
Napakalakas loob mo na apihin ang panauhin ko. Nasaan ang security? Palabasin niyo to. Matandang ginang. Ano pong magagawa ko? Paalisin mo siya. Pinaprotektahan mo siya. Maghihinayang ka sa ginagawa mo. Pakawalan mo ako. Paalam na. Tingnan mo nga kung silang mga kaibigan mo. Ikaw rin, umalis ka na. Lola, anong sabi mo? Hindi pwede. Hindi ako papayag na paalisin. Kung aalis ako, paano pa ako makakapasok sa mataas na lipunan? At siyang matanda, si Jinhan at ang iba pa ay hindi nasisiyahan sa akin. Umaasa pa ako na dito sa kasiyahan ay makakabangon ako. Lola, si Binibining Zhang din ang naaakit sa akin. Nagkamali ako. Ara, ito na yung kaarawan. Hindi mo ako pwedeng paalisin. Ako ang ina ni Xiaobao. Okay lang ba kung aalis ako? Pero, paano naman ang tingin ni Xiaobao? Xiaobao, nagkamali ang mama mo. Tulungan mo naman si mama. Pakiusapan mo si lola mo. Lola? Ano bang silbi ng paghingi mo ng tawad? Dapat kang humingi ng paumanin kay Xiao Yue. Miss Ling, pasensya na sa aking kapababayaan. Pasensya na po. Ngayon na humingi ka ng tawad, babawiin ko na. Hindi ko napapansin ang pagkakamali mo. Sige na nga. Simula ngayon, magpakasipag ka na. Salamat, Lola. Lin Yue, magkikita tayo muli. Salamat sa pakikipagtulungan, Mr. Zhang. Gano'n na ba katagal bago magsimula ang birthday ni Lola? May 3 minuto pa, Mr. Zhang. Hindi malayo ang venue ng birthday ni Lola. Aabot pa tayo. Opo. Malapit na magsimulang handaan. Nasaan si Jinhan? Nagkaroon ng emergency si Ginoong Zhang. Pagkatapos agad siyang babalik. Hayaan na natin siya. Magsimula na tayo. Opo, matandang ginang. Upang ipagdiwang ang 80th birthday ng Ginang Zhang, ang mga panauhin ay naghanda ng marangyang mga regalo. Narito na ang una sa lahat sa pagpapakita ng regalo. Mula sa pamilyang Wang, 1,000 taong lumang Lindsay. Naway kay maging malusog at mabuhay ng mahaba. Naway matamo ni matandang Ginang Zhang ang walang hanggang buhay. Oo naman. Naway kasing haba ng dagat silangan ay biyaya sa matandang ginang. Talagang maluwang pagdiriwang ng mga mayayaman. Si Xiaobao naman ay bumabati kay Lola at habang buhay na kalusugan. Ito ang regalo ni Xiaobao para kay Lola. Napakabait naman ni Xiaobao. Ito ba si Lola at si Xiaobao? Opo, Lola. Kasi po, Lola, ako po ang iyong kaligayahan. Gusto ko pong lagi kayong kasama, Lola. Ikaw talaga, Xiaobao. Ang bait mo. Ngayon, natira na lang si Binibining Liu at Binibining Lin na walang dalang regalo. Hindi ko alam kung anong dinala nila na regalo para sa matandang ginang. Si Miss Liu ay nasa mahirap ng kalagayan ngayon, kaya kailangan niya magpakita ng magandang asal. Lola, itong inahanap mong regalo para sa'yo. Itong hiyas na inilagay kasama ang imperatrice sa libingan. Napakamahal nito, naway mabigyan kayo ng mahabang buhay at biyaya. Salamat sa iyo. Si Binibining Liu talagang malakas magbigay. Pagtingin mo lang sa pulseras, alam mong napakamahal nito. Ang pulseras na ito. Lin Yue, nasaan ang regalo mo? Lin Yue, nasaan ang regalo mo? Lola, itong personal kong ginawa, isang pilula para sa mahabang buhay. Oo. Xiao Yue, napakabait mo. Anong tatak na walang lisensya ito? Ang mura naman pala. Kung ikukumpara sa pulseras ni Binibining Liu, parang wala itong halaga. Lin Yue, ito ba't tinatawag mong regalo? Nakakatawa ka naman. Ganun ba? Ang amoy nito'y napakabango. Napakabango ng halimuyak nito. Baka ito'y legendary at napakamahal. Nagmamagaling. Imposible yan. Amoy lang ito ng pabango. Hindi kaya na isang mahirap na tulad ni Lin Yue makabili ng tunay na pilula. Huwag kayong paloko sa kanya. Hindi naman imposible. Iya, naniniwala ko sa'yo. Lola, si Xiao Yu ay nangligtas sa akin. Naniniwala ko na hindi niya ako sasaktan. Totoo itong pilola. Lola, subukan mo lang. Lola, karaniwan ay sinusunod ko kayo. Pero ang gamot na ito ay hindi pwedeng basta-basta inumin. Ito. Lola! Ang pilula na ito, tunay ngang kamangha-mangha.
Ang kirot sa buong katawan ko. Nawala na. Shayue, salamat sa gamot mo. Hindi pwede, Lola. Ang babaeng ito, sanay sa paggamit ng mahika. Huwag kang magpaloko sa kanya. Kung may epekto ito, wala akong pakialam. Ang gamot na ito ay totoo. Pinatunayan na ito ni Lola. Ngunit ikaw, ang pulseras mo ay nakabuang sa lupa ng matagal. May dala itong masamang enerhiya. Kung isusot ito ni Lola, para inalagay mo na siya sa panganib. Liu Yin Yin, gusto mo ba akong saktan? Gusto mo ba akong saktan? Lola, hindi ko yung gagawin sa'yo. Ang babaeng ito ay naninira sa akin. Ang pulseras na binigay ko, may problema ba? Hindi lang sabi-sabi yon. Lola, hihingi ako ng tulong sa isang eksperto para patunayan ang aking kawalang sala. Hindi inaasahan ni Miss Lu na tatawagin niya si Master Wu. Si Master Wu ay hindi lang isang dalubhasa sa pag-verify ng mga hiyas. Kilala rin siya bilang isang feng shui master sa buong lungsod. Si Master Wu ay kilala sa pinakamataas na reputasyon sa feng shui at antigong mundo. Siguradong wala nang iba pang aangkin sa titulong una. Master Wu, pakiusap, suriin mo ito. May problema bang pulseras ko? Miss Liu, ang pulseras mo ay mula sa dating imperatrice ng nakaraang dinastiya. Magandang jade ito na nagdudulot ng lakas. Ito ay isang imperial na jade. Kung may problema sa pulseras na ito, ang imperatrice, paano niya ito ilalagay sa kanyang katawan bilang palamuti? Tama, pati si Master Wu ay nagsasabi na siguradong wala itong problema. Narinig mo ba yun? Lola, paano ba kita sasaktan? Ang taos pusong hangarin, paano pa ba ako tatayo na sa harap ng tao? Tama, napakabasas ng babaeng ito sa pagsisi. Sobra na yata. Ito. Master Wu, sigurado ka ba? Ako si Wu ay nagpapangalan ng aking dangal. Sabi ni Master Wu, ang magandang jade ay nagpapalusog. Pero narinig mo ba na ang magandang jade ay may espiritu? Ang pulseras na ito ay nakabaon sa lupa ng daang-daang taon, nakahigop ng madilim na enerhiya ng lupa. Sa ganitong kalagayan, kahit ang jade na may espiritu ay maaapektuhan at magiging mapangarib na enerhiya. Kasinungalingan. Hindi ko pa naririnig yan dati. Ang jade ay jade lamang. Paano magkakaroon ng espiritu? Master Wu, ang pendant mo ay tila may problema. Ikaw babae, anong sinasabi mo? Alam mo ba na ang pendant ko ay... Ang pendant mo rin ay isang palamuti ng kabaong, pero ito nakahigop ng masamang enerhiya na pumipinsala sa swerte ng tao. Kalokohan! Kung nagsisinungaling siya, bakit ka natatakot? Paniniwalaan kong sinasabi ni Miss Lin, Master Wu. Baka naman masyado kang kampante. Ang babaeng ito, padalos-dalos lang mga sinasabi. Ang pendant ko, matagal na ito sa akin ng napakaraming taon. Nasa industriya ka ng feng shui at masyado kang mayabang sa ginagawa mo. Nagawa mong maraming pagkakamali. Dahil dito, nawala ang swerte ng pamilya mo. Sa totoo lang, hindi pa dapat umalis sila ng ganong kabilis. Pero ang masamang enerhiya sa loob ng pulseras na ito ay kumuha ng kanilang buhay. Ang asawa at mga anak ni Master Wu ay totoong namatay sa aksidente. Hindi pwede. Hindi ako naniniwala. Tsak na demonyo ang babaeng ito. Nagkakalat ng kasinungalingan. Anong nangyayari kay Master Wu? Mag-ingat ka! Ingat ka, pinabagsak siya ng masamang enerhiya. Langit at lupa, walang hangganan. Brother Jinhan, ang tunay na batas ng kalikasan. Masamang enerhiya, lumayas ka! Anong nangyari sa akin? Parang nabaliw ka. Kinanggat mo lahat ng tao. Hindi ko inakala na kahit napag-aralan ko ang feng shui sa buong buhay ko sa uli. Ang halas na dala-dala ko pala ay napasukan ng masamang enerhiya. Hindi ko man lang napansin. At pati pamilya ko naapektuhan. Maraming salamat sa tulong mo, Miss Lin. Ako si Wu. Lubos akong nagpapasalamat sa iyo. Master Wu, ngayon, naniniwala ka na ba na may problema sa pendant at pulseras? Oo, hindi ko lang maayos na nakita. Itong mga bagay ay nakabaon sa lupa ng maraming taon. Ang naging isa sila sa masamang enerhiya. Kailangan ng masira ang pendant at ang pulseras para mawalang sumpa. Ikaw, may gusto ka bang sabihin? Susundin ko ang lahat, Miss Lin. Itong pulseras ay binili ko mismo. Bakit mo ito sisirain kung gusto ko pa?